Ako si Dr. Eddie Villaroman, dentist by profession. Dumating sa buhay ko na ako'y nagkaroon ng mabigat na karamdaman. Sa ngayon, hanggang ngayon, binabanggit ko na mabigat na karamdaman sapagkat sa pangyayari sa aking buhay, hindi naman ako nagpagamot talaga sa doktor. Although, meron akong mga relatives na mga doktor at nakita nila yung kalagayan ko, pero still, hindi ako nagpagamot. Ang dahilan, kaya hindi ako nagpagamot, ang mother ko namatay ng cancer, 1996. Ang eldest brother ko namatay ng cancer, March 2002. Ang twin brother ko namatay ng cancer ng June 2002. Nakita ko lahat kung paano sila nagsuffer. Nakita ko lahat kung ano ang naramdaman nila, kung paano sila dumaing. Dahil doon, at hindi lang yon, kung magkano ang inubos nilang pera sa pagpapa-ospital at pagpapadoktor. Lahat yan, nakita ko, nag-alaga ako sa kanila. Nung dumating sa akin yung ganong kalagayan, hirap na ang katawan ko, hindi ko na kayang tumayo. In fact, naging bedridden ako for 7 months. Dahil doon, hindi na ako nag-seek ng medical help. Sapagkat iniisip ko, yung mga relative ko, yung mga mahal ko sa buhay, nag-seek ng anumang medical help na i-offer ng mga hospitals, ng mga oncologists, pero lahat sila namatay din. At naghirap pa. In the first place, wala akong perang gagastusin. Sapagkat yun lang kanilang mga examinations, yung mga for diagnosis nila, napakamamahal na. What's more, kung ako'y magpapagamot pa sa kanila, radiation, chemotherapy, surgery, lahat yan hindi mura. Napakamahal. Wala akong itutustos at wala nga akong nakita na napagaling nila. Hindi ako lalayo, mismo sa immediate family ko. Out of 3 persons, 3 ang namatay. Kaya, hindi ako nagpagamot. Anyway, dumating sa punto na ako'y hirap na hirap, nakadiaper na lang ako, butot balat ako, maging ang pagkain ko, ini-stroke ko na lang. Ang denture ko, hindi na mag-fit sa akin. Sobrang payat ako. Dumating ang panahon na talagang tanggap ko na yung kalagayan ko. Mamamatay ako. Pero, napakatindi ng pain. Excruciating pain na nararamdaman ko. Kaya, bumili rin ako at pinadadalan ako ng mga brother ko, sisters ko na nasa abroad ng mga gamot. Pero anong klaseng gamot? Para mga pain reliever lang at sedatives. Ano yon? Tramadol, Valium 5, morphine. Nakatutulong sa akin na makalimutan ko yung sakit. Pero hindi rin maganda epekto sa akin sapagkat inabot ko yung nag-halusinate ako. Paggising ako, may sakit. Kailangan ko minom para makatulog, para ma-relieve. Anyway, asa ganong kalagayan ako, parang may death twist na ako. Even in my prayers, ang panalangin ko, sana pagtulog ko, huwag akong magising. Dumating ang pagkakataon, meron akong mga kaibigan. In fact, kasama ko sila sa church. Dinalaw ako, may dalang food supplement. FKC products. Binigyan nila ako ng 3 klase. Tri-antioxidant, joint again, at saka liverite. Ayoko nang i-take yun. In fact, talaga ayoko nang magpagamot. Yung pa, food supplement. Ang ating paligid, rampant na, napakarami na, overexposed na sa food supplement. At lahat naman nagkiklaim, nakagagaling sila, nakaka-relieve sila kung ano man ang kanilang sinasabi. Pero wala na akong bilib. Yung kalagayan ko, yung naramdaman ko, palagay ko hindi na ako magsusurvive. Naghihintay ako mamatay. Anyway, dinalaw nila ako, out of gratitude, sinabi nila, pagbigyan ko sila, hindi nila ako charge. Doon sa food supplement na dala nila ng FKC, i-take ko lang. Pinagbigyan ko sila, itinake ko. That was, I think, last week ng June, 2010. Tinake ko. Although ang prescribed nila is twice a day, ginawa kong 3 times a day. Yung 3 na yon. After more or less 10 days, nagawa ko sa sarili ko, nakaupo ako sa gilid ng kama ko. From totally bedridden ako, nagawa kong umupo sa gilid ng kama ko. Nang walang tulong ng kahit sino. Patuloy na ininom ko. More or less,
1 week or at the most 2 weeks, nagawa ko sa sarili ko, tumayo mula sa kama ko. After that, unti-unti, naka-regain ako ng strength. Hanggang ngayon, ako na may nakalalakad na sa sarili ko at nai-enjoy ko yung buhay ko. Hindi kamukha nung ako'y bedridden, ayoko nang mabuhay. Sapagkat nung time na ako'y bedridden, nakita ko rin ang mga mahal ko sa buhay, nagsasawa na rin ng pag-aalaga sa akin, pabigat na lang ako, hindi na ako kumikita, magastos pa ang aking kalagayan, diaper ko lang almost 500 a day ang nakukonsumo ko. Gusto ko nang mamatay noon, pero ngayon, wag naman, ayoko pang mamatay sapagkat nag-i-enjoy pa ako sa aking tinatamasa at sa aking buhay. Awa at tulong ng Diyos na ginamit na kasangkapan ang FA Sirana.